ang kasama at unang misyon ng ating bida sa dungeon. Tara, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Sinabi niya sa mga gwardya na talagang natutuwa siyang makilala sila na nakatayo. Pagkarinig niyon, agad nakilala ng mga takot na gwardya mula sa kanyang puting buhok at malaking peklat sa kanyang dibdib na siya ang kilalang Ashen Barbarian. Agad siyang binalaan ng mga gwardya na huminto siya kung nasaan siya o aatakehin siya kung maglalakad pa siya ng isang hakbang pasulong. Pero sinabi niya sa kanila na mag-relax. Ipinaliwanag na hindi siya kanilang kaaway sa anumang paraan. Tinanong ng mga gwardya kung ano talaga ang gusto niya at tinuro niya lang ang pader na natural na nagdulot sa kanila ng kaunting pagkalito. Nakita iyon, ipinaliwanag niya na ang gusto lang niya ay bumisita sa lugar ng kaunti at wala ng iba pa. Sa loob ng opisina ng kapitan ng gabi, tinanong ng kapitan kung ang taning layunin niya ay dumaan lamang at sumagot siya na plano rin niyang manatili ng kaunti kahit nasa totoo lang ay hindi siya sigurado kung gaano katagal ang pananatili niya. Pagkatapos, tinanong siya ng kapitan tungkol sa kanyang pangalan, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang Katal. At nang tanungin siya ng kapitan kung mayroon siyang anumang bagay o sino man na makakapagpatunay ng kanyang pagkakakilanlan, sinabi niya na wala hanggang bigla niyang naalala ang sagisag na ibinigay sa kanya ni Melena. Ipinakita niya ang sagisag sa gwardya at walang pakialam na tinanong kung sapat na ba ito upang patunayan kung sino siya. Hindi ito nakilala ng gwardya, tinanong kung ano ito, kaya ipinaliwanag niya na ito ang sagisag ng bahay ng Akasha na ibinigay sa kanya ng isang tao mula sa lahing iyon. Binanggit ng kapitan na sila marahil ang pamilyang mangangalakal mula sa kaharian ng Denyan at tinanong ni Katal kung kilala niya ang mga ito. Sabi ng kapitan, ito ay isang umuusog na pamilya na mabilis na lumalaki mula nang nag-take over ang bagong pinuno kamagailan. Bagaman sinasabi ng gwardya na hindi mukhang peke ang sagisag, idinagbab niya na hindi pa rin niya ma-verify ng maayos ang pagkakakilanlan nito dahil hindi galing sa kaharian ng gera ang sagisag. Gayunpaman, pumayag siyang makadaan siya, ngunit sa kondisyon na unang kumpirmahin nilang wala siyang banta sa nasasakupan. Ipinaliwanag ng gwardya na may 3 pang tao na sumusubok na makadaan at kailangan niyang bumuo ng pansamantalang grupo kasama sila upang linisin ang kalapit na piitan sa labas ng teritoryo. Sa kunin niya napakadali lang ng kondisyon kaya tinanggap niya ito ng walang reklamo at idinagdag ng gwardya na ang isa pang patakaran ay irulat ang lahat ng mangyayari sa loob. Pagkarinig nito, agad niyang naisip na pinapagawa nila sa grupo na magmasid sa isa't isa upang lihim nilang masuri kung may sino man na mukhang kahina-hinala. Ang gwardya ay talagang nagulat na napansin niya ang lahat ng iyon at tinanong kung siya ba talaga ay isang barbaro dahil palagi niyang iniisip na sila ay isang magaspang na lahi lamang at ito ang una niyang nakilala na talagang katulad niya. Sabi ng gwardya na dapat na silang umalis ngayon na malinaw na ang lahat. Ang eksena ay lumipat sa isang matandang lalaki na nagngangalang Alejandro Tiranos, isang nag-aaktang paladin na labis na nakakalungkot na kailangan niyang pumasok sa isang piitan kasamang isang daga na nagnanakaw ng mga supot ng tao kahit na pinapayagan ito ng batas. Ang magnanakaw na tinutukoy, si Cousin Hark, ay nainis nang marinig ang reklamo ng matanda at tinanong kung galit ba si Tiranos sa kanya nang walang dahilan, dahil lang sa may isang random na magnanakaw na niloko siya minsan at tumakas gamit ang kanyang ipon sa buhay. Ang komentong iyon ay nagpagalit kay Tiranos at nainis siya na ang isang maliit na magnanakaw ay naglakas loob na insultuhin ang isang paladin tulad niya. Pero sinagot ni Kasan na hindi siya totoong paladin dahil kung siya nga, hindi siya nandito sa unang lugar. Sinabi rin niya si Tiranis ay isa lamang pang-ilalim na nag-aaklas na kumakapit sa titulo dahil mukhang bobo ang pangalan nito. Si Tiranos ay naging halatang galit nang marinig iyon at itinutok ang kanyang espada sa magnanakaw. Ngulit tinanong ni Kasan kung seryoso ba siyang naniniwala na ang kanyang sirasirang baluti ay makakapagligtas sa kanya. Sa sandaling malapit na silang magsimula ng laban, magalang na humiling si Hayes, ang kleriko, na tumigil sila at nakinig sila kahit na malinaw na gusto nilang maglaban.
Nagsisimula ng magtaka si Hayes kung talagang okay na sumisid sa isang piitan kasama ang dalawang baliw na ito. Dahil ang minimum na bilang ng mga taong kinakailangan ay 4, nangangahulugan ito na may isa pang tao pang kailangang dumating bago sila makapasok. Bigla, bumukas ang pinto at pumasok ang gwardya, inannounce na dumating na ang huling miyembro nila. Nagbiro ang magnanakaw na sana hindi ito isa na namang baliw tulad ng tinatawag na paladin at sinabi lang ng gwardya na tingnan niya na lang ang sarili niya. Habang pumasok si Katal sa silid na may tahimik ngulit nangingibabaw na aura, lahat silang tatlo ay nakaramdam ng lamig at natigil, nahahabag sa takot habang siya'y naglalakad ng walang pakialam. Sa isang masiglang ngiti na hindi tugma sa kanyang pangangatawan, sinabi niya sa kanila na ikinatutuwa niyang makilala ang kanyang mga bagong kasama sa grupo. Habang lahat ay nagpoproseso pa, umatras ang gwardya at sinabi na dapat nilang pag-usapan ang mga bagay sa kanilang sarili dahil babalik siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, iminungkahi ng aming batang bida na magsimula sila sa pagpapakilala at sinabi niyang siya si Katal, ang barbaro. Pagkatapos, lumingon siya kay Kasan na muntik ng mabilaokan habang sinasabi nitong siya ay isang magnanakaw, habang inihahayag ni Sir Tyrannus na siya ay isang paladin. Natuwa si Katal nang marinig iyon dahil alam niyang karaniwang gumagamit ng mga banal na kapangyarihan ang mga paladin. Ngunit agad siyang binigo ni Tyrannus sa pagsabing siya'y isang espesyal na uri ng paladin na hindi makakagamit ng alinman sa mga ito. Susunod, maingat na ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Hayes, isang alagad ng simbahan na naglilingkod sa Diyos na si Colossia. Tinanong niya kung bakit siya nag-aatubulay, kahit na ang mga pari ay ipinagmamalaki ang kanilang trabaho, at ipinaliwanag niya na ito ay dahil si Colossia ang Panginoon ng mga kasinungalingan at panlilinlang, na hindi siya gaanong popular. Habang patuloy silang nag-uusap, muling binuksan ng kapitan ang pinto at sinabi sa kanila na aalis na sila kung handa na ang lahat na umalis. Ang buong grupo ay sumunod sa kanya ng walang pag-aalinlangan at sa wakas ay nakarating sila sa pasukan ng piitan. Doon ipinakita ng kapitan sa kanila ang harapan ng piitan at ipinaliwanag na ito ay isang 3 palapag na piitan na puno ng mga undead na halimaw at ang kanilang misyon ay linisin ito ng buo at bumalik na may kinakailangang patunay.